Magandang araw mga kaibigan. Ito, update sa Marawi bombing. Nakatanggap ako ng press release galing sa Armed Forces of the Philippines. Title, Government Forces Capture MSU Bombing Suspect. Okay, basahin ko lang yung press release then magbigay ako ng reaksyon. Combined troops ng Task Force Marawi and Marawi City Police. Nahuli nila December 6. 8 na ngayon, ano? A certain Jafar Gamo Sultan alias Jaf or Kurot. Isa siya sa mga tumulong sa paglagay ng bomba doon sa gymnasium sa MSU noong December 3. Okay, na huli itong suspect na ito sa Barangay Dulay proper in Marawi. Siya po ay kasamahan ng isang certain Omar. Okay? Omar, siya po ang person identified by witnesses na naglagay ng explosive device doon sa loob ng Dimaporo Gymnasium. So, itong Omar na naglagay, hindi pa nahuli. Kailang ang kasamahan ni Omar, itong si Gamo Sultan, huli na. So, ito, magandang lead na ito. So, anong ibig sabihin nito? Ako, salud. By the way, ito po yung picture ng suspect. Saludo ako sa Armed Forces of the Philippines. At of course, ang Philippine National Police. Very professional po ang ating mga men in uniform. Ginagawa nila ang kanilang trabaho. Let's go back to little bit of history. Noong 2017, noong Marawi Siege, libo, marami. Hindi ko na lang siguro more than 1,500 ang casualties. Ang patay sa AFP, PNP, mabot ng mga mahigit 300 plus mga sugatan. Yun po ang ating kapulisan, kasundaluhan. Salute to our men and women in uniform. Sinalbar po ninyo ang Marawi. So, ito na naman, hindi maiwasan, wala namang perfect organization. Bago yung nangyaring bombing, sunod-sunod po ang successful military operations against dito sa terrorist. May namatay na 11 terrorists somewhere in Maguindanao del Sur. May namatay din dyan sa Basilan. Meron din dito sa Lanao. Sunod-sunod. So, ang theory is yung paglagay ng bomba sa loob ng MSU, rest back yun. So, again, another topic yun. Bakit tayo nasingitan? Mag-focus tayo dito. So, yung mabilis, magandang network ng ating kapulisan, kasundaluhan, at nahuli na itong suspect. Importante po yung mahuli itong mga suspect para magkaroon po ng hustisya, di ba? So, I hope in the coming days, mahuli na itong Omar na ito. Dahil magbabayad talaga sila sa kanilang ginawang kasalanan. So habang pinupuri natin ang ating men and women in uniform, batikusin ko ulit ang Commander-in-Chief. Pasensya na. I'm doing this. I'm just practicing my constitutional right, freedom of expression. I have nothing personal against Ferdinand Marcos Jr. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko pa nga siya na-meet personally. Kaya lang, as a citizen, as a taxpayer,
karapatan natin na i-voice out ang ating mga opinion, concerns natin when it comes to the affairs of this state. Pirin mo yan, Commander-in-Chief ka, may nangyari ng lindol, ang lakas-lakas po yung lindol. Nandito ako sa Mindanao. Nung lumindol, takot na takot ang aking wife. Tulog na ako by that time. Ginigising niya ako. Gising! Labas sa bahay! Ang lakas ng lindol! Nagising ako, but hindi ako lumabas. Nagdasal na lang ako sa Diyos. Tulog. And then, the following day, nalaman ko 7.4 magnitude na earthquake, may threat ng tsunami. Nasaan ang Pangulo? Wala siyang ginawa, tahimik ang Pangulo sa earthquake. Hindi katulad ng ating BP Sara, 2 beses, sunod-sunod na earthquake yan. Mensahe kaagad, action kaagad ang BC Pangulo. Gumalaw na ang presidente, tulog, nasa pansitan. Anong klaseng commander-in-chief yan? Hindi lang lindol nasundan pa ng itong Marawi bombing. Anong aksyon ng Pangulo? Post lang sa kanyang social media page, Facebook page ba yun, mali pa, na lumalabas hindi siya ang gumawa. Ginawa lang ng somebody. Foreign terrorist daw ang may kagagawa, no? Ngayon, nandyan lang sa Marawi yung gumawa. Ano ngayon, Mr. President? Foreign terrorist pa? Magising ka sa katotohanan. Ayaw pataka. Ano yung pataka sa Bisaya? Yung hindi nag-iisip. Post kaagad na foreign terrorist. Walang kaalam-alam. Hindi siya makinig sa AFP military. Saan niya nakuha? Siguro sa balita. Nakuha niya yung foreign terrorist. Kasi nung una may balita na parang may suicide bomber daw, female, unidentified foreigner. Kaya yun, nag-iisip, kuryente, post sa social media. Kaya lang, I believe, hindi siyang gumawa. Iba ang gumawa. Diyan natin makikita anong klaseng presidente meron tayo. Tapos, ito na, pasabog ni Madam Maharlika, nag-attend pa ng kasal. Grabe naman yan, oy. So, it's either December 2 or December 3 ang pag-attend niya ng kasal, but it does not matter. Assuming na December 2 ang kasal, gabi, natapos ang kasal. December 2 ng gabi, naglindol. December 3 ng umaga, nagbombing. Bakit tahimik ang Pangulo? Wala man lang siyang kaimik-imik. Tapos lulukuhin nila ang taong bayan, sabi nila nagka-COVID. Ang COVID na pwede ka namang magsalita kahit nagka-COVID ka, kahit nakahiga sa ospital, nakaganyan, no? Okay, mga kababayan, this is your president. Ito ang aking kalagayan. Don't worry. COVID lang ito. Alam nyo naman, hindi na delikado ko. Mag-isolate lang ako. So, nakikiramay ako sa mga biktima ng lindol. I am directing all government agencies. Puntahan nyo sila. Sa Marawi. Ganito, nakikiramay ako. Di ba? Ang daling gawin nun. Kahit nasa hospital man o nasa loob ng bahay. Di ba ang daling gawin yung magbigay ka ng mensahe? Ikaw ang ama ng bayan, commander-in-chief, patulog-tulog. Diyan ako naha-high blood sa ating presidente. Kailan ba siya magpapakita? December 5 yung post ng PCO. Isa ring sinungaling itong PCO na ito. December 5, 5 days daw na mag-isolate. So, December 8, 2 days na lang, makikita na natin ang mukha. Ay sabi ng iba na black eye daw I don't know. Kasi, dapat ang presidente maging visible. For the first time, ang BP Inday Sara, nagsalita ng Vice Presidente, kinontra niya na ang policy ng President tungkol sa peace talks with communists. Napakabigat na akusasyon. It's an agreement with the devil
nakipagkutsaba ka na, Mr. President, sa demonyo. Ano, tahimik lang ang presidente? Baliwala sa kanya yun, yung ganong statement. Tahimik pa rin, puros tahimik. Yun na, yung sinasabi ni PRRD na weak leader yan. Hindi tayo na mananiwala. Ano pa? Galit tayo kay PRRD noon, yung sabing weak leader, adik, bangag. Nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, we are suffering dahil matigas ang ating ulo. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong.